Magandang umaga, emergency lang po to sa akin kung bakit ako ngayon nagla-live. Tumatawag po kasi ako ngayon sa opisina ng mga kilala ko. No? Tumawag din ako kay Secretary Binhar Abalos. Walang sagot. Tumawag rin ako sa opisina ng Department of Justice. Wala rin ng kan, mahirap din, pinagpasapasahan din ako. Ang tawag ko doon ay emergency. Finally, nakatawag ako doon sa trunk line. Nagpakunik ako sa office ng isang Prosecutor General kay Prosecutor General Padulyon, kay Richard Padulyon. Ang nakausap ko yung secretary lang at ang sinasabi ay wala daw sa opisina si Richard Padulyon. So ganito pala yung yung diferensya ng mga opisina natin ay hindi sila nag-assign ng kanilang specific na tao para sa mga emergency na tawag. So ngayon, hindi ko rin sila masisisi, siguro hindi nila naisip. Pero ang aking masisisi dito ay hindi nila binibigyan ng kahalaga yung mga emergency calls. Ang emergency call ko po kanina ay walang sumasagot. Yung naghihingalo po kasi Joel Escorial doon sa kulungan. Siya po yung umamin at nasintensya na rin po na pumatay kay Kaper Silapid. At kailangan namin siya mabuhay sapagkat po nakipagtulungan na siya sa amin na oras na mahuli na yung tinatag na talagang mastermind ay siya po ay kailanganin pa namin na magiging testigo namin. So, ito po ang problema, mukhang hindi binibigyan ng pansin ng Secretary of Justice. Pero dapat ang may obligasyon dito, nakalista na dapat kay Remulla yan kung ano yung mga bagay na dapat pinag-uusapan nila. Dapat na bigyan nila ng pansin. Ang problema, hindi po binibigyan ng pansin. So, hindi ko naman maiisip na ito ay sinasadya nila. Kundi nagkataon lang siguro ito na hindi lang naisip na mahalaga po ito. So ngayon, pinananawagan ako kaya nagla-live ako ngayon, hindi dapat ako magla-live. Hoping na may mga taga Department of Justice na makarinig kay Yusik Miko Clavano, magaling na kayo sa mga press conference, pero ito nangyari. Tumatawag ako sa Office of the Secretary. Pinagpasapasahan ako. Hindi makausap. Walang tao sa office ni Secretary Remulla. Anong ibig sabihin yan? Walang sasagot sa ating mga tawag. Emergency po. Ang problema ko po sa lahat ay kailangan maigamot si Kwan. Inatake daw ng Kwan. High blood ata dun sa loob ng kulungan. Walang doktor ang bilibid? Ano ba yan, General Katapang? Walang doktor ang inyong kulungan? Wala ko ibang sisihin dito, kundi si General Katapang number 1. Number 2, si Remulla. Tumawag ako sa office niya, walang sumasagot. Number 3, tumawag na rin ako sa office ni Prosecutor General Richard Padulyon. Ang sumasagot na secretary lang, wala rin daw. Sabihin pa sa akin na sa meeting. Sabi ko emergency, pero pasalamat naman ako kahit hindi niya trabaho ay tinanggap at binigyan ng nagbigay naman ng assurance yung secretary ni Sir Richard Padulyon na gagawa niya ng paraan na may ipaalam ang aking panawagan na emergency na maitakbo na kagad sa ospital. Ngayon inatake po sa ngayon si Joel Escorial, yung umamin na pumatay kay Percy Lapid. At kailangan namin siya bilang testigo para sa kaso kung sakasakali mahuli na si Bantag. Ngayon, ibig sabihin nito ay, ano bang ibig sabihin nito? Bakit pinapabayaan nyo? General Katapang, nasaan ka ba? Panay ka lang din, kwento eh. Ikaw rin yung na-involve doon sa mga Sub 44. Kaya nagkamatay-matay yung Sub 44 kasi kulang ang reinforcement ng army. Pinabayaan yung mga pulis na bumabanat doon kay Marwan. So, ito po ang mukha ng ating pamahalaan.
Kahit sa panahon pa man ni Duterte, ganito rin. So, hindi nagbabago ito. Panahon pa man ni Noynoy, ganito na ito. Panahon pa ni Gloria ay ganito na to. So, ibig sabihin po ay meron tayong case study na katotohanan. Ang katotohanan ay ito po yun. So, ngayon, ang akin lang naman, sana kung may makarinig dito, nakakilala kay Remulla. Si Remulla, ang utos lang ni Remulla itong pwede makapagpagalaw dito. Natatawagan niya si Katapang. Pero maghanap po ako ng number ni Katapang dito. Subukan ko tatawagan ulit. Magtatawag po ulit ako ngayon. Habang napo-program, tatawag po ako ngalingin sa Department of Justice. Tingnan natin kung may sasagot sa opisina ni Remulla. Tingnan natin. Welcome to Department of Justice, Manila. If you know the extension number you wish to reach, please dial it now or stay on the line for operator assistance. Stay on the line. Hindi natin alam ang number ni Secretary Remulla. Tingnan natin. Ayan, wala sumasagot. Sorry, who you? The telephone number has no people. DOJ po, good morning. Good morning po. Tumawag na rin po kanina. Gusto ko lang mag-follow up na it so happen nakakunik ako po sa office ni Prosecutor General Fadulion at ang sekretary na nakausap ko. Ang emergency po hinabol ko. Ako po si Attorney Toto Kausing, ang spokesman po ng pamilya Persilapid. At tumatawag po ako sapagkat po ay na-stroke ngayon si Joel Escorial, yung killer. Yung bumaril, nandoon po sa Bilibid. Naghingi, tumawag sa akin ng asawa niya, humingi ng tulong na maidala sa ospital. Kailangan pa namin siya bilang testigo sa kaso namin laban kay Bantag. So walang umasikaso, hindi ko lang alam kung naasikaso na. Kasi ang kausap ko lang kanina sa office ni Prosecutor General ay yung babae na sekretary niya. So please lang po, ano po ba ang gagawin natin para maayos to? Emergency po ito, hindi ko mahagilap si Secretary Binhar Abalos, wala na siya sa gobyerno. Tinatawagan ko, hindi sumasagot. Si Secretary, kay Secretary Remulla, kanina tumawagan ko, pinagpasa-pasahan ako. Hold on for a while po. Sana may sasagot. Sana may sasagot. Good morning. Magandang umaga po. Sa office mo ba ito ni Secretary Remulla? Ay, hindi po, sir. Saan po? Parang ang importante ko, pakidala na lang ako kasi very emergency po ito. Ako po yung Attorney Kausing, yung spokesman po ng mga pamilya Persilapid, yung pinatay. Ang amin pong, yung gunman po na si Joel Escorial, nandun po siya sa kulungan ay na-stroke, hindi pa madala sa ospital. Kaya walang umasikaso, yung kulungan doon, wala rin natang doktor. Hindi na natang umaksyon si General Katapang. Yan ang problema namin. Saglit lang po, sir. Okay. Hindi to kuro-kuro, hindi to wiretapping kasi ito public office to, hindi naman ito private office. Ang wiretapping mag-apply lang kung private. Tingnan natin kung may sumasagot. Bali, ang tawag ko ngayon ay follow up na lang kung sakasakali may nangyari ba. Hello, sir. Mm-hmm. Dial po kayo sa 523-8481 local 217. 217. Sige po. Dahil naman ulit ako. Sige. Ayan 217. So, dahil naman ako ulit. Welcome to Department of Justice, Manila. If you know the extension number you wish to reach, please dial it now or... Local That 217. extension number is unavailable. Unavailable? Yan, available. Nag-ring naman. Hello, dapat sana may sasagot. DOJ po, good morning. DOJ po, emergency ko lang po ito. Si Attorney Kausing po ito, yung spokesman dati ni Persilapid, pamilya nila.
Ang aking tawag po emergency kasi yung si Joel Escorial na killer, na gunman, ang asawa niya tumawag sa akin at inatake daw sa loob ng kulungan. O, hindi naman dinadala ng bili ng kulungan, ng Bucor, para sa ospital. Sana mabuhay siya kasi siya lang isa sa testigo namin. Laban kay Bantag, hindi pa nahuli si Bantag. So kanina pa po ako tumatawag, wala man ako kasagutan na nakukuha po. Hindi ko alam kung makahinga ko ng tulong sa iyo para maipabot kay Secretary Remulla. Naniniwala pa kami na taringing tawag lamang ni Secretary Remulla magpagalaw para madala sa ospital si Joel Escorial. Okay, hold it po Okay, good morning. Sa office ng Secretary Remulla? Yes po. Pakisabi na kung kay Secretary Remulla, emergency lang po ito. Si Atty. Kausing po ito, yung spokesman ng pamilya ni Percy Lapid, yung pinatay. At ang problema po namin bakit tumawag kami ngayon, yung gunman na sentensya na, ang asawa niya tumawag sa akin at na-stroke ngayon sa kulungan, hindi dinadala ng Bucor sa ospital. Yan ang pinaka-problema namin ngayon. Kung mamamatayan, mawalan kami ng vital witness laban kay Bantag. Sir, forward ko po sila sa office po ni Asik Miko para po ma-coordinate. Sige, kay Asik Miko na lang. Ang local sir is local 214 po, if ever po makachang line. 214, pwede mo na ko may forward? I-transfer ko kayo, sir. Sige. 214, pag ano mo. Nako, namatay. Ano ba to? Akala ko i-forward ako tapos ma-dial ulit. Welcome to Department of Justice, Manila. If you know the extension number you wish to reach, please dial. Ayan. Hopefully makausap ko Good morning. pwede makausap si Yusek Miko Clabano? Sir, may no on the line. Si Atty. Kausing, yung spokesman ng pamilya Percy Lapid na pinatay ni Joel Escorial. Ang ganito, emergency lang po. Emergency lang po. Si Joel Escorial, makinig lang po. Makinig lang po. Ikaw na bahala. Iiwan ko lang sa iyo problema. Ang killer na umamin na nasintensya na ay nandoon sa hawak ng Bucor. Na-stroke ngayon, hindi na dinadala-dala sa ospital ng Bucor. Yan ang hinihingi namin tulong. Mawalan kami ng vital na testigo para sa kay Percy Lapid kung hindi siya maasikaso. Marami na kong beses tumawag, ilang opisina na pinagpasapasahan na po ako. Pinakahuling pasa ngayon, diyan kayo sa office ni Yusek Miko Clabano. Okay, sir, we were really concerned. Pero yung kausapin po siya today, we cannot po kasi... sige, ganito na lang. Nagbablog po ako ngayon. Nakikita kayo ng publiko. Ibig sabihin, ganun pala ang DOJ. Sasabihin ko na hindi ako kakausapin ni Yusek Clabano kahit emergency ito. Ay, hindi na. Kung gano'n na, basta kasi tawagan nyo lang yung kulungan kung saan si Joel Escorial nakakulong. Kasi hindi ko pwede ibanggitin sa publiko kung saan siya nakakulong, baka patayin siya ni Bantag. Okay? Kayo na bahala dyan, ha? Kasi pag pinapantay mo ako kung saan, wala. Ang pag-iusap ko lang siya, sabihin mo lang doon, eh. Hindi ko na kailangan siya kausapin. Sige. Sino na line again? This is Attorney Kausing. Okay. Pakitext mo lang ako. Para ma-pair naman sa inyo, sasabihin ko sa live stream ko ngayon na sumasagot na kayo. Okay? Hello? For a while, sir. For a while. You concerned now na. Akala ko wala na. Hello? Yes po, ma'am. Yes, we will relay your concern now. For a while lang po. Sige. Yan. For a while daw. Akala ko papatayin ko ng cellphone. Naubusan ako ng load dito. Nako, magpa-load na lang ako. Yan. At least alam nyo na, ha? Alam nyo na kung gaano kagaling ang opisina ng pamahalaan. Hindi ko naman sinisisi kasi ganito naman ang kalakaran mula nung araw pa sa kahit sa panahon ni Cory hanggang ngayon. Okay. Ang tumawag po sa akin yung asawa ni Joel Escorial na tumawag na makaawa. Walang action, hindi dinadala sa ospital, hindi binibigyan ng karampatang lunas. Ngayon, dahil natakot sa live vlog ko, gumagalaw na siya. Yun, kayo mga nakakirinig dyan, kita nyo na, actual ito kung gaano kagaling ang Department of Justice. Tingnan natin, we are hoping and praying na mayroong mangyayari na maganda. Kasi oras na mamatay si Joel Escorial,
mabawasan na kami ng substantive witness. Nako. Na cellphone po ako tumatawag sa ngayon. Hindi naman makukontak. Wala naman sumasagot sa messenger. Hindi ko naman alam messenger ni DOJ. Sabi ni Drobak Moreno, bakit si Bantag? Hindi po, tinatawagan ko pa si Katapang. Ang opisina. Katapang, wala pa ko number ni Katapang. Si Bantag, siya ang tinuturo, siyang principal suspect namin Kaya kung mahuli na siya, wala na kaming testigo. Mabawasan kami. Oy, Katapang, nasaan ka ba? Nakarinig ka ba? Mga bata mo, nakarinig? Alam ko, narinig nyo ito. Ulitin ko lang. Na si Joel Escorial, na siyang pumatay, umamin na pumatay kay Percy Lapid, ay nasa binggit na kamatayan po ngayon. At siya'y nakastroke, nasa loob ng kulungan. Walang maasikaso ng mga kulungan ninyo dyan. No? Walang doktor. Ano ba yan? Walang ospital. At least sabi ni Kaka, at least may sumasagot sa ngayon. Sa Ameriko daw, puro automated machine. Okay naman ang automated machine. Kahit na 9/11, may respondi ka agad. Yan ang problema sa Pilipinas po. Yan. Ang dami na maubos ng load ko nito. Ganito kagaling ang ating ganito kagaling ang ating Department of Justice. Kanina, tumawag po ako sa Opisina ng Justice. Wala po, pinagpasapasan ako. So, sinubukan kong makipag-connect doon sa opisina ni Prosecutor General Richard Padulyon. Wala rin. Nasa meeting daw sila lahat. So, ibig sabihin, importante pala yung meeting. Sabi ko, nakiusap na lang ako sa Secretary ni Richard Padulyon, iparating. Hindi na importante sa akin na makausap pa si Attorney Richard Padulyon. Importante lang matawagan ninyo ang Bucor. Diyan, hindi ko lang babanggitin kung saan nakakulong na Bucor si Joel Escorial kasi baka ipaitip siya ni Bantag. So, ang akin lang naman dito ay may dala niyo naman, mabigyan ng karampatang lunas. Ang mangyari po nito kapag mabawasan kami isang testigo kung mamamatay si Joel Escorial. Pero sa akin, sa humanitarian side, dapat itulungan naman ito. Tao rin ito. Wala na. Hindi ko sila. Wala na. So, yan po ang ating Ulitin ko lang, pag namatay yan, si Katapang talaga, kasuhan din namin ito for inaction. Pastor, magdasal na lang. Wala na tayong kakampi, kundi dasal na lang. Ganito naman Pilipinos mga Pilipino. Dasal na lang po ang natin, si Torre, wala rin yan Hindi rin yan Subukan ko tawagan si General Torre. Naku, wala akong number ni General Torre. Ang alam ko, so, ito ngayon, ang ating problema, nagda-dial ako ngayon, hindi ko ma-dial, Subukan natin ulit. Nasaan yung 5 minutes response? Sobra na 5 minutes po. Hello, pwede ako makiusap sa iyo ko na lang ibibigay si Atty. Toto Causinto, kababayan niya. Ang tumatawag lang ko, emergency, total 5-minute response, inaasahan ko. Yung spokesman po ako ng pamilya ni Percy Lapid, yung pinatay, kung maalala mo. Tapos, si Percy, ang pumatay po na umamin ay nakakulong ngayon sa Bicor, si Joel Escorial. Ang problema ko, na-stroke ngayon si Joel Escorial, hindi man lang dinadala sa ospital. Hindi ko pwede sabihin kung saan, kasi naka-live tayo ngayon, hindi ko pwede sabihin kung saan kulungan nakakulong si Joel Escorial.
security reasons. Ang akin lang makisuyo lang ako kay General kasi contact naman niya si Secretary Remulla na kung pwede may emergency action madala sa ospital ngayon si Joel Escorial na stroke po ngayon sa kulungan. Yan lang pong concern ko po. Kung pwede makiusap na ako sa iyo. Yes, sir. Pero nasa meeting pa po kasi. Pero wala pa ko pakialam kung sa meeting si Seran, si kababayan niya ako. Ang akin lang concern is matulungan mo ako bilang as a police officer. Total, 911 na po kayo, sir? Hindi pa ako nag-911. Subukan ko lang 911, total walang sumasagot sa DOJ, walang sumasagot sa akin ni Benjamin Abalos, Benhur Abalos na dating sekretary. Subukan ko ngayon, ang DOJ wala nang sumasagot, pinagpasapasan ako. Sa iyo ito ngayon, nasa opisina pa si General Torre, akala ko 5 minutes response, wala pala. Sige, di bale, tatawag na ako sa 911. Okay po, sir. Ayan na. Ayan na. Actual yan. Wala kang alam sa mga ginagawa. Huwag ka ba kailam? Oh, 911 tayo. Subukan natin 911. You have reached the emergency 911 hotline. Press 1 for police assistance. Press 2 for fire department. Press 3 for emergency medical services. 3. Your call is now being connected to an available 911 agent. 911 to. Thank you for waiting. Your call will be attended to as soon as an agent is available. Ayun Sabi-sabing kulang ang agents. Hindi sapat ang dami. Thank you for waiting. Your call will be attended to as soon as an agent is available. Ayun wala pang available na agent. Thank you for waiting. Your call will be attended to as Ito, soon as an agent emergency is na available. tawag to, medical. Mamamatay na ang wala pang agent na umatubag. Thank you for waiting. Your call will be attended to as soon as an agent is available. Thank you for waiting. Your call will be attended to as soon as an agent is available. Ayan, live and death na itong situation na to. Walang agent na available. Thank you for waiting. Yung ganito kagaling ni. 911 emergency help po. Si Atty. Kausing po ito, yung spokesman dati ni Percy Lapid, na pamilya niya, na pinatay ni Joel Escorial. Ngayon, Atty. Corpus po kayo, sir. Kausing. So, ang concern ko lang dito, health, ang emergency ko pa lang doon po sa kulungan, si Joel Escorial na nasintensya na pumatay kay Percy Lapid. Ngayon, tumawag pong asawa sa akin na mamamatay-matay na siya, may stroke siya, walang umatupag, walang doktor yung Bucor na kulungan na kung saan siya nakakulong sa ngayon. Yun ang concern ko. Sir, saan ba yung kulungan po? Hindi ko pwede sabihin kasi naka-live tayo. Baka ma-pick up ni Bantag, baka ipapatay pa siya ni Bantag. Saan po ito, sir? Saan po ito, sir? Apo. Sa Bucor. Alam na ng Bucor kung saan nakakulong si Joel Escorial. Yung pumatay kay Percy Lapid. Joel, ano po? Sige, mag-off the air ako. Ibigay ko sa iyo. Off the air ako. O, sige, sabihin ko na sa live stream ko na umaksyon na. Maraming salamat po. Umaksyon ng 9/11. Opo. O, sige. Sige, sir. Okay.
So iyan po, ganoon po ka-efficient ang ating bayan. General Nick Torre, kababayan ko, nasaan po ang tinatawag na ano? Nasaan po ang tinatawag na ano? Pakisagot si Julo. Nasaan ang tinatawag na 5-minute response? Yan. Hinahanap ko lang kung nasaan lang. Hindi naman ako sasabi. So, ito po sa kayo ang pinaka-problema natin. No? Nakita niya, saksiyan ninyo kung how I deal with it. I called the Office of the Secretary ng Department of Justice. Pinagpasapasahan lang ako. Hanggat sa, tumawag ako sa opisina ni, mismo personal number po yun, ni General Nicolas Torre. Siyempre, binigay niya sa akin, magkababayan kami. Pareho kaming Ilonggo. Tumawag ako, may tagasagot na pala siya. Dati siyang sumasagot niyan. So may secretary na siya sumasagot. At sinasabi, hindi rin siya makausap dahil nasa meeting. Well, wala naman akong pakialam kung sa meeting sila. So nirelay ko sa tao sa sumasagot. Humingil ako ng tulong. So I'm now praying na mayroon na mangyari. Pero malaking pag-asa ko sa 9/11 kasi dedicated sila para sa ganung trabaho. Ang problema sa 9/11, kulang pa lang agent nila. Ilang ano pa? Bago makasagot, may isang agent na sumalo. So, ibig sabihin ng rekomendasyon niyan, doblehin pa nila ang dami ng agent nila. Okay? So, yan lang po ang hoping na 5 minutes from yung nakausap ko kanina, enough ko lang on the air nang binanggit ko kung saan kulungan kasi ayaw ko bigay kung saan kulungan ngayon nakakulong si Joel Escorial. Okay. So, siguro, habang inantay natin, let's just hope and pray na mayroong mangyayari at sana si Cesar Hugar mabuhay. Tony Toto, tirador from full-blooded Ilonggo na South Cotabato. Full-blooded Ilonggo din si General Torre. Sana masagot niya. So in this love time, ganyan talaga pag may meeting ang mga boss. Rolito Ferrer, 9/11, tawag mo, nakatawag po ako. Sana 5 minutes, maano na. So Roberto Janco, baka sasabihin ng Bucor, need ng court order. Ay nako. Ivanator, good morning Katoto. Lahat ng NBI number na nakasulat sa website po nila, di matatawagan. Yan ang opisina natin. Nya, sabi na to. Roberto Janco, nako. Pasig, isi, Pasg, isi, sasabihin, laps na. Drawback vibranium, lips reader off. Off-cam po. So, mayroong mga lip reader pala, no? Off-cam, no? Delikado pala yun. Okay, Squisty, tatawagin mo Supreme Court? Hindi, walang action niya Supreme Court yan. Prime Sabare, Simbahon, alam ko, DDS na yan si Toto. Ano kung DDS? Wala namang problema. Mas maganda pang DDS, hindi kurakot kaysa kurakot. Kurakot din, pero mas kurakot ang mga taga Romualdez, mga BBM. So, anong problema, Prime Sabare, kung si DDS ako, ulit-ulit mo pa yan. Sinasabi ko lang sa iyo, nagkataon lang po na ang batas ay naaayon sa kanila kaya dinidepensahan ko sila. That's not mean to say. Ang problema po kasi sa iyo, kagaya ng mga tao, kagaya mo po kay Prime Sibanya, Simbahon, nakatutok kayo sa tao. Huwag kayo tumutok sa tao, tumutok kayo sa batas. Ang batas ipaglaban nyo. Kahit sino pa ang pagpaboran ng batas, ipaglaban yung batas. Ganun lamang po yan. Roberto Janco, 9/11A, ano ba yan? Dapat action agad. ETC Junior, all agents are assisting other. Yung ibig sabihin kulang po ang agents nila. Katupa Vlog, pera kailangan niya para mabilis. Hindi naman siguro. Let us wait na may mangyayari. Let us hope and wait and pray. AB Long Beach, patay na dam. Drawback may vibranium, life and death na yan. Sana mabubuhay. Yan. Okay? Rolito Ferrer, tawag sa 9/11. Salamat po sa inyo sa suggestion sa 9/11. Sa totoo lang, ngayon ko lang talaga naisip na may 9/11 pa. Akala ko sa Amerika lang yung 9/11. BBS Las Vegas, naku po, puros meeting. ATC Junior, every second count when it comes to matter of life and death. Tama po kayo. Roberto Janco, congratulations sa mabilis na action ng DOJ. Grabe ang bilis ng action nyo. Kinansil nyo ang mga meeting nyo para bigyan action ang concern ni Tony Toto Kausing. So, Andrea Ayuste, hindi hawak ni General Torre ang DOJ. Hindi nga po hawak. Humingi lang ko ng tulong kay General Torre. BBS Las Vegas, iba talaga sa panahon ni PRD, mayroon kang 888 na pagtawagan. Kung ganito, may complaint ka.
Rudy Rabi, Joel Diso, nung 5 minutes response ni Diwata, ay huwag naman, yung Diwata, Torre lang siguro. Ron Gilwana, Music Vlog, 911, tawagan mo, attorney. Gregorio Babaran, baka po mas mabilis ang kapag sa office ni General Torre. Tapos tinawagan ko na rin sa opisina ni Kwan. Sa number mismo, personal number ni General Torre, tinawagan ko po. Drawback vibranium, pag namatayan, baka naman si Katapang talaga. Siya kasi former, tapos naging si Bantag, tapos Katapang ulit. If you think of it. Roberto Janco, dapat secured si Escorial. Baka may utusan si natudasin si Escorial, delikado. O tama nga po, yan ang inisip ko. Maria, grabe po dito sa USN, limited ang load for 1 month. Sa Linas, naghihingalo. Rodi Rabi, endless time, love. Tapos, kalukuhan. At least sa the Pinas may sumasagot pa. Oo nga, sa Amerika daw puro automated. Pero kahit automated, bigla naman ang reaksyon. Ang bilis. BBS Las Vegas, sa ganyang kagaling, kailangan na isang toto kasi tatawag pa, may pamilya naman siya. Okay. Unless tapos in this time, si Katapang, drawback vibranium, bakit si Bantag sila dapat siguro pa. Si Bantag po, ulitin ko lang, ay wala na yan, nagtatago na yan. Si Katapang po kasi ngayon ang tinatawag, sinasabi ko lang, siya ang testigo namin laban kay Bantag. Helen Baguio, tawagan ko po si sa messenger mo, ubos load no. Okay, mayroon pa naman siguro ako natirang load. Roberto Janco, nako, delikado si Escorial. Pag may mangyari yan, tagilid ang kaso. Dapat naman mabigyan priority ang buhay. PEC 0925 because she got scared of your live blog. What is her name? Hindi ko na Okay, get the name of that person answering the call name. Sige, tapos Efren Anino Guhildi, salamat po sa inyong mga pagpanood. Kuro-kuro lang ni Mangkukulam. Uulam pala, hindi Mangkukulam. Okay, I'm Manuel Chan, Dr. Toto Tirador, si Katapang, tawagan ng pansin. Naghahanap ako ng number ni Katapang. Freddy Hosnelia, panalo na si Kapersi. Okay, Sara Macareyes. Okay, magandang umaga po. Yan lang po ang ating vlog sa ngayon. At I do believe, tingnan mo, mag-vlog ulit ako kung anong action.